bawat isa, tayo po ay tumayo sa umagang ito. At sige po, pwede bang palakpakan muna natin ng Panginoon in this place? Come on! Hallelujah! Kaya mo, simulan mo ang oras na ito na may papuri, pagsamba sa ating Diyos. Mas malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Yes, O Lord! God, we praise you forevermore! Hallelujah! Hallelujah! Come on, we clap our hands to our God. Hey. Hey. Thank you, God. Hallelujah! You have overcome it all, Panginoon. We will praise your name, O God. Come on, church, we sing. Praise be to God, who always causes us to triumph in His name. Praise be to God, who always causes us to win. Yeah. Praise be to God, who always causes us to triumph in His name. Praise be to God, praise be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, oh. Let's get it out. Praise be to God, who always causes us to triumph in His name. Praise be to God, who always causes us to win. Yes, Lord, yeah. Praise be to God, who always causes us to triumph in His name. Praise be to God, praise be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, hallelujah, Lord. Come on, we proclaim it. Say, whoa, hey. Come on, we clap our hands to our God. Lord, we declare the victory in you, Jesus. Come on, church. All together now. Say, we got the victory. Everything will be alright, alright. Say, we got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory. Everything
God. Hallelujah. Come on. We continue to praise our God today. You are victorious because of Jesus. Amen. Hallelujah. Sige, sabayin mo, Panginoon. Because nothing is impossible to Him. Say, through you, I can do anything. Come on, you claim it. I can do. Hey, cause it's you. Come on, all together. Say, nothing is impossible through you. Strongholds are broken. I am living. Who we say, nothing is impossible. Hey. Yes, oh God, nothing is impossible, Lord. Salamat o Diyos. Come on, people of God. Say, I'm not gonna live by what I see. Yes, oh Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. For you, come on, loud now, you proclaim. I can do things, the Lord, 'cause it's you. With you, Lord, nothing is impossible. For you, like knives, strongholds are broken. I am living. Come on, all together. Nothing is impossible. Hey. Hallelujah, God. Lord, nothing is impossible, Panginoon. That's why we believe. One more time, come on, louder now. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Come on. You're here with me. You can do anything. Say, I can do it, Lord. 'Cause it's you gives me strength. Come on, church. Nothing is impossible for you. Like night. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, we clap our hands. God, we believe, Panginoon. All together now, if you believe, say, I believe. Louder now, I believe. Lord, I believe. Oh, in you, I believe. God, we believe in you, Lord. Hey. Say, through you, I can do anything. Come on, from your hearts, I can do. 'Cause it's you, Lord. Thank you, God. We say nothing is impossible through you. Like nice. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Hey. In you, Lord. God, we believe. In you. Say, I believe. Oh, I believe. In you, Lord. Hey, I believe. In you. Hallelujah, Lord. God, we believe. Come on, palapakan mo, Panginoon. If you believe, nothing is impossible to you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Come on, sa pang malakas na palakpak.
para po sa ating Panginoon. You are the God of the impossible, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Sige, church. Believe on that God sa umagang ito, sa buhay mo. Yes, Lord. Nothing is impossible to you, Lord. Whatever comes our way, oh God, whatever battles we have, Panginoon, Lord, it belongs to you, God. Hallelujah. Come on, we worship the Lord today. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. Hey. Come on, we sing. When all I see is the battle, you see my victory. Thank you, God. Hallelujah. When all I see is the mountain, you see a mountain move. Thank you, Lord. Nothing is impossible. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. Thank you, God. Your mercy, Lord. There's nothing to fear. I am safe with you. Come on, sing it now. So when I fight on my knees with my heads lifted up. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you, Lord. Oh God. Sing. And if you are for me, who can be against me? Hallelujah, Lord. Jesus, for Jesus, there's nothing impossible for you. Yes, Lord. Yes, oh Lord, we believe. We say, when all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, Lord. Hallelujah. All I see is the cross. God, you see the empty tomb. You will overcome, Lord. When I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands. Come on, say, oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Come on, oh God, the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Battle belongs to you, God, Lord. Come on, we sing. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against. Come on, you declare it. We say, Lord Almighty fortress, we do go before us. Nothing
my Lord, it may look like. Thank you, Jesus, it may look like. Come on, proclaim, this is how I fight my battle. Lord, this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Yes, oh God. This is how, Lord, this is how I fight my battles. Oh God, this is how I fight my battles. This is how, Lord, this is how I fight my, yes, oh Lord. Hallelujah. This is how we say, so when I fight with mine. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I see through the night. Oh God, the battle belongs. So when I fight, yes, oh Lord. Oh God, belongs to you, God, and every fear oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, belongs to you. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, truly, Lord, Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay. And every battle belongs to you, O God. Hallelujah. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord, kapatid? Thank you, Lord. And sige, Lord, sa umagang ito, Lord, Ikaw ang aming pagkatiwalaan, Panginoon. The God of the impossible, Panginoon. And ang lahat ng bagay, Lord, na na-overcome namin, Panginoon, ay, Lord, hindi dahil sa amin, Panginoon, kundi dahil, Panginoon, You have overcome it all for us, O God. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. Marapat lang na purihin, sambahin ang Diyos na ito that is so wonderful, powerful, and so good sa ating mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kang magsalita sa amin, O Diyos. Sa iyong mga salita, O God, sige Lord, yan mong ma-experience ka pa namin, O Diyos. Lord, we pray sa aming pastor, patuloy mo siyang babaan, Panginoon, ng iyong mga salita. At sa amin na nandito, Panginoon, this word is for us, Panginoon. Lord, open our hearts, our minds, Panginoon, to receive and reveal, Panginoon, yung mga bagay na inanda mo, Panginoon, para sa amin sa umaga nito. Salamat sa mga anak mo na nandito, God. Naglalong panahon, kanilang oras, O God. Na Lord, purihin ka, sampahin ka, Lord, makinig sa salita mo. At alam ko, Diyos, baling ito sa harapan mo, O God. At Lord, lalabas kami sa lugar nito, Lord, na punong-puno, Panginoon, ng mga bagay na galing sa iyo. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord? Pasalamatan mo na siya ngayon pa lang. Lord, ang presensya mo ay natin dito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa lahat ng ito. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Can you give yung blessed clap offering mo sa Lord sa hapong ito? God, thank you. Deserving ka sa aming mga palakpakan, Panginoon. So, sige po, straight na tayo sa kanyang mga salita. Nagmamadali kasi meron pa tayong next service, may dalawa pa po tayo. At in the end, pagka tayo medyo na late dito, madadamay na yung iba. So, medyo tik-tak yung oras. But, sige po, sa umagang ito, sa hapong ito, I want to talk to you about believing. Ito yung ganda nito kasi, yes, we believe in Him. Naniniwala tayo, but siguro ito yung usapan so that in the end,
nilalagyan ng damdamin, nilalagyan ng damdamin ng Diyos yung damdamin niya dito sa kung paano ba tayo naniniwala sa Kanya. So the title of my message, andyan na yan, for today, Believe. Sarap lang bulungan mo yung, madinig ng iyong katabi, sabihin, believe. Pwede pa pakisabi sa katabi mo, believe. Believe. Because most of the time, people don't hold in Him. Ayan no. Sometimes nandun tayo sinasabi natin, yes Lord, I believe in you. But pagdating na ng sitwasyon, teka muna. At pa rin po ba yung ating pananampalataya at naniniwala tayo na ang Diyos ang saklolo natin o hindi natin inaabot yung ating kamay or nakita na natin yung kamay ng Diyos na inaabot ka at sinasabi, anak, magtiwala ka sa akin. Kaya ko yan. Kaya ko pang ayusin yan. Kaya ko pa yang i-restore. Kaya ko pa yan. Meron ka pang solution dyan. So, yun. Siguro, ang gusto ko pang sabihin that, sige lang, hold on. Stay on the line. Stay on the line. Hayaan mo. Katulad yung even, hindi, prayer ni Pastor Micah kanina, nasahay ka, nasaloy ka, dapat, ayan mo, worship the Lord. Manatili ka, na nakahawak sa Kanya. Kumapit ka. Hindi pa pwede sa Tagalog, ano? Magtiwala ka sa Panginoon o sa Diyos mo. Huwag tayong bumitaw. Teka muna. Nakahangit parang mahirap. Oy, mamaya pupuntahan ko yan. Pagdating na sa mga sitwasyon na parang mahirap yan, Diyos. Teka muna. That in the end ay nasa na yung word na sinasabi natin, Lord, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Ano pang ibig kong sabihin sa hapong ito? Yun na nga. I think naibaba na yung more than yung word doon that in the end, maniwala tayo sa Diyos. Brothers and sisters, believe in God. Saka muna parang common lang, parang napaka-simple word, but I think that yun na nga that in the end, dito tayo trouble. Last Friday, nandito kami sa church. Nagkaroon tayo ng overnight prayer meeting. Habang nagpipray tayo, ipinagpipray namin kayo. At in fact, ang totoo ay in-invite namin kayo, hindi kayo dumating. Hindi. Marami naman dumating, but hindi ko alam sinong hindi dumating, but hindi ka man dumating ay kasama ka sa aming ipinapanalangin sa Panginoon. At nandun kami sa prayer namin, so that in the end ay yun na nga. Unti-unti naming nararamdaman na, anak, teka muna. Ano ba yung mga request ninyo? Ano ba yung mga petition ninyo? That in the end, nakita namin na hindi kasi yan ang trouble. Resulta na lang yan ng problema. Hindi pa dapat yung prayer mo ay yung cause ng trouble mo kung bakit ka nasa trouble ka ngayon. Kasi po pwede ko namang gamutin yan o tulungan ka dyan, but mananatili pa rin yung trouble kasi yung source ay nandiyan. Grabe si Lord. Abang nagpipray kami, nadidinig na amin si Lord. So, sobra lang yung Diyos na nakilala natin. Sabi namin nga nung last sa Friday, Lord, o nga, doon sa mga testimony na that in the end, ay hindi pa man kami nakauwi ng bahay para nakaka-receive na kami ng answered prayer. Kasi nga, nandun yung understanding na ang trouble ay nanggaling sa yun yung hindi man direct yung word, but I think ito yun dahil hindi ka kasi naniniwala sa akin. Sinabi ko nang ako sa klolo mo, ako ang help mo, ako ang maglilid sa iyo, ako ang magdadala sa iyo doon sa pupuntahan mo. Ako ang maging ano mo diyan, ako ang maging gabay mo dyan sa mga bagay-bagay, but that in the end, doon sa aming prayer, nararamdaman namin na sinasabi ng Diyos na
nagdi-disconnect ka pagdating na sa mga decision. So that in the end, ayaw mo ako marinig kasi ayaw mo marinig yung instruction ko sa iyo. Kasi alam mo na kapag ako nagsalita ay hindi pabor ang malimit, parang against sa flesh. Yung ikaw na parang tingin mo ay mahirap gawin yung pinagagawa ng Diyos. Kaya dito ka na lang nag-engage sa mas madali. Kaya yung paraan mo ang ginagawa mong paraan. Yung pamamaraan mo ang siyang ginagamit mo. So that in the end, andyan ka ngayon, trouble. So, tika muna. So, napakalaki nung problema pagka yung paniniwala ay distorted na. Para bang yung paniniwala mo sa Kanya ay kalahati na lang at yung kalahati ay hinati mo siya at hindi na siya effective kasi masyado nang manipis yung faith mo. Yung paniniwala mo manipis na masyado. Kaya sa malimit na pagkakataon, hindi nagdi-deliver ng maayos. So, trouble. Teka muna, ba't ba ako napunta dyan? Friends, believing is very important. Napakalaga na parang ito parang ano na lang to eh. Very common word na wala yan. Pero andyan yung yan yung source. Diyan nagsisimula ang tagumpay at nandyan nagsisimula ang kaayusan. Diyan nagsisimula ang magagandang mga bagay. At diyan nagsisimula that in the end, mararating mo yung dulo ng buhay dahil diyan sa salita na yan. So, tingin ko, napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Belief has to do with, may kinalaman yan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mga buhay natin. Katulad ni Abraham. Abraham believed God. Yun ang sabi ng Bible. The Bible said God counted it to him as righteousness just because he believed. Teka muna. Si Abraham ay, alam natin na nung tinawag siya ng Diyos, hindi naman niya kilala talaga ang Diyos ng kabuuan. In fact, that time, yung kanilang generation, nagsisimula pa lang ang Diyos na madinig nila. At ito si Abraham, narinig niya ang instruction ng Diyos sa kanya. In Genesis chapter 12, God calls him. The Lord said, sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, nandiyan ba yan? The Lord said to Abraham, leave your country, relatives and your father's family, and go to the land I will show you. So, teka muna, Lord, kung ikaw ito makapakinig na in the end, ano, Lord? Walang instruction, walang maliwanag na detail. Doon ko palang malalaman kung pag nandun na ako, yung lugar na pinagpupuntaan mo sa akin, trouble. So that in the end ay, teka muna, ganda ng buhay ko dito, Lord. In fact, si Abraham, yung kanyang background, he is a businessman. So kung titignan mo, maayos ang buhay ko dito. Paano to? Pupunta ako sa isang sitwasyon o isang lugar na hindi ko alam. Tingin ko okay na ako dito. Di ba? Minsan ganun din tayo. Pagdating doon sa mga instruction ng Diyos na parang, teka muna, malabo. At okay naman ako dito, no wonder, mahirap ang sumunod sa Diyos. Pero ito ang isang katotohanan na kapag tinawag ka ng Diyos, may kalakip na pananampalataya, hindi talaga clear, walang detail. Basta ang sinasabi ng Diyos, pumunta ka sa dakong doon at in the end, malalaman mo na lang yan kung ano yun. Ito, sabi that pinaiwanan ang pamilya, iniwanan ang mga iniwanan yung lugar, iniwanan ng negosyo, iniwanan ng lahat. And sabi niya, go to the land, I will show you, you will palang. Hindi ko pa pala nakikita yan. At ano yun? So parang hirap. Ito, si Abraham. So that in the end, yung kwento ay itong si Abraham sumunod. Sobra, no? Yung parang pag tinignan mo yung
mga istorya na mga kwento nitong mga great man of God kung paano sila nagsimula at paano sila sumunod sa Diyos at kung bakit narating nila yung greatness ng buhay. Kung klase so ito yung tingin ko, dito din tayo kinakausap ng Diyos. What God is concerned about in us is that in the end, we don't believe. Tulad ng prayer namin last Friday, na ano man itong mga nagaganap sa buhay mo, sa buhay ko, sa madami, bunga ng hindi natin pagsunod, hindi natin pagtiwala. Kasi that in the end, ang daming mga instruction, but hindi tayo tumalinga. Umiba tayo ng ating decision. Pwedeng nag-disconnect ka kasi natakot ka kasi wala naman liwanag dyan, okay naman ako dito. O kaya dumating ka sa punto na hindi ka na nagtatanong sa Lord dahil alam mo na kapag si Lord ang nagsagot o tinanungan mo, iba yung kanyang pag-iisip. Na samantalang meron ka ng plano. So, hindi ka na magtatanong kasi may plano ka na. At eto, maging totoo lang tayo dito. Kung bakit hindi ka na nagtatanong sa Lord kasi meron ka ng plano. Ang problema mo ngayon ay yung prayer mo, sinasabi mo na lang sa Diyos, Lord, samahan mo ako. Teka muna, sasamahan ka ng Diyos, kaninong plano yan? In the end, akala mo okay na yon. Sinabi ko na kay Lord, pero hindi ka nagtanong sa Diyos kung ano ang kanyang will. Sinabi mo lang sa kanya na, Diyos, samahan mo ako dito sa plano ko. So that in the end, tingin ko hindi ka sasamahan ng Diyos. So kaya nandito tayo sa ganitong mga sitwasyon ng buhay. Wala tayong nabubuo at wala tayong pinupuntahan. Dahil sa andun tayong nagdududa tayo na para bang mukhang hindi naman maganda ang Diyos ang sinundan dyan. Hindi tayo naniniwala sa Diyos na sinasabi niya, anak, mayroon akong magandang plano, follow me. Sumunod ka sa akin. We always talk about believing in God, but ang trouble ay pagdating na dun sa actual, nag-iiba tayo ng ating mga decision. Oh, sige, palakpakan mo na lang muna si Lord dyan. God, sige Lord, mag-speak ka pa sa amin sa hapong ito. Meron akong isang verse. Sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 13, very familiar verse. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthened me. Ano naman to? Yung familiar verse. That in the end, teka muna, hindi mo ba ito naintindihan na you can do all things through Christ who strengthened you? So bakit pagdating sa mga decisions so that in the end, sinukat-sukat mo at sinabi mo, mahirap. Hindi pwede. Teka muna, Lord, paano to? Okay ako dito, mahirap yan. But eto ang isang katotohanan. Tingin ko, ito naintindihan to ni Abraham. Na Diyos, oo, mahirap itong pinagagawa mo sa akin. Iiwanan ko tong lugar ko. Okay na ako dito, establish ako. Andito yung relatives ko, andito yung family ko. So that in the end, anong katapat nito, Diyos? Ito yung papupuntahin mo sa akin at sasabihin mo na, malalaman ko na lang pag nandun na ako, kung ano yun. Tika muna, Lord. Kung hindi ko alam, kung ibang tao yun sabihin, kalimutan mo muna yung usapan natin, Lord. Malabo yan. At sa malimit na pagkakataon, ganito tayo. Hindi ko alam, sinukat-sukat mo, na tendency sabihin mo, ito pa rin ang mas mainam. Trouble. Kasi ang totoo, hindi ka naniniwala na kapag ang Diyos ang nag-lead sa iyo, ay dadaling ka sa mas mainam ng kalagayan sa buhay. Si Abraham, nakita natin that in the end, anong pangako sa kanya ng Diyos? I will bless your children and your children's children. So, ano to? Nandun yung sobrang blessing so that in the end, ganda nung merong awit ganyan dito na inaawit natin na naging bunga doon sa pagsunod ni Abraham sa Diyos.
Can you say that, hindi ko alam, to your neighbor o sa'yo, sa sarili mo, that, o nga naman, I can do all things. Bakit pagdating sa maraming bagay ay parang takot ako? Na sinabi naman to sa akin ng Diyos ko that I can do all things through Christ who strengthened me. Kung ikaw naniniwala sa verse na ito, hindi ka na i-intimidate ng mga bagay-bagay, ng mga sitwasyon. Hindi ko alam, trabaho ba yan, negosyo ba yan, ministry ba yan, o may mga pinagagawa sa iyo ng Diyos so that in the end, sinasabi mo, teka muna, kung naintindihan mo to, kasi it's apply in all things. Mayroon naman tayong iba't ibang mga kwento at iba't ibang mga sitwasyon. Hindi naman pare-pareho, pero ang lahat ng yan, sakop niya. Kasi hindi lang naman sinabi na sa mangilan-ngilan lang, sa pailan-ilan. But ang sabi, you can do all things. You can do all things through Christ who strengthen you. So, kahit anong kwento meron ka, iba-ibang mga kwento tayo, pero so that in the end, andun tayo, confidente tayo. Hindi tayo na-intimidate sa mga situation, iginugo natin yung mga bagay-bagay. Andyan ka ba? Pwede mo bang palapakan si Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Dapat andun tayo sa ganung kaisipan. Hindi ko alam kasi si Abraham, hindi pa naman niya nadinig itong Ephesians chapter 4, pero meron siyang ganito, na meron kang kakayanan sa that in the end, sinasabi mo, oo, pwedeng mahina ako dito, mahina ako dyan, at itong mga bagay na ito ay hindi lumalapat sa anong strength na meron ako, pero hindi ito, this is not about me, na naintindihan ko na makakayanan ko ito dahil kasama ko ang Diyos dito. Sige, palapakan mo si Lord, that you can do anything through Christ. Ganda, Hindi ko alam saan papupunta to. Sabi ko kanina, madami na rin akong mga taong mga nakakausap at di ko alam, wala akong nakitang tao na nag-increase ang buhay. That in the end, andun siya sa, alam ba yun, yung mga taong mahina ang loob. Mahirap, hindi kaya yan, nakakatakot yan. Tika muna, sa malimit na pagkakataon, dun ka dinadala ng Diyos na may kasamang takot, na may kasamang hindi mo kaya. So that in the end ay pagka nalampasan mo yan at nahamon ka doon sa hamon ng Diyos, ibibigay mo yung glory sa Kanya. Kasi pagka binalikan mo at sinabi mo, hindi ko akalain, hindi ko akalain na malampasan ko yun, hindi ko makaalala-kalain na marating ko yun, pero buti na lang kasama ko ang Diyos. Alam mo ba yun? So, ang Diyos naghahanap talaga ng mga situation so that in the end ay mapalayo ka doon sa bandang huli. Sabi mo, ang galing ko kasi. Glory to me. But hindi, yung mga tao na nanggaling doon sa walang kakayanan at nahamon doon sa hamon ng Diyos so that in the end yung kanilang mga kwento, sinasabi nilang, hindi ko din talaga sukat akalain na marating ko itong mga bagay nito, pero isang bagay lang alam ko, grabe yung Diyos na nakilala ko. Sige, palapakan mo si Lord. Grabe Friends, life is an equal opportunity. Ang totoo ay walang parang, siya lang ang mayroong kakayanan, ikaw wala, whatsoever. Pare-pareho po tayo, lalo na kung pare-pareho tayong mananampalataya. Meron tayong 2 paa, may 2 kamay, equal opportunity. Kaya hindi talaga pwedeng parang buti pa siya. Lahat tayo merong opportunity. Ang tanong ay, nahamon ka ba? Tumugon ka ba sa hamon ng Diyos so that in the end ay gusto kang dalhin ng Diyos sa mas mataas ng antas ng buhay? At that in the end ay nahamon ka ba so that in the end ay magkaroon ka ng kwento na yung kwento na sasabi mo, himala talaga to. Alam mo, kung minsan pagka naghahanap ang tao ng himala, wala kasi doon pa lang sa umpisa, nung makita niya na mahirap, nagdi-disengage siya. That hindi niya nakita, akala niya ay nalusutan niya ang Diyos at natakasan niya ang Diyos, pero that in the end, tignan mo itong mga taong ito, walang testimonya. Walang testimonya.
walang lakas ng loob tumayo at magkwento kasi hanapan niya ng kwento ang buhay niya that hindi sasabihin niya may himala talaga sa Diyos. Wala. Bakit? Bakit wala? Dahil itong ang madaming mga tao ay nag-i-engage sa normal. Na pag sinipat niya sabihin, eto kaya ko to. Okay, Lord, ganda. But ano kwento meron ka dyan pagkatapos mong lampasan yan? Walang kwento niyan kasi normal yan. Nilalampasan din ng marami niyan. At walang himala dyan. Kaya yan gawin ng tao. Trouble. So, eto yun. Nanggagaling yan doon sa paniniwala mo sa Diyos na yung Diyos mo ay kaya kang dalhin doon sa isang bagay na gusto kanyang pagdalhan. Naniniwala ka na ang Diyos na ito ay may kakayanan. Inawit natin kanina that ano sabi nung awit? Yung Diyos mo ay dakila. Sayang naman yun, inaawit natin na dakila ka, O Diyos, sa lahat ng panahon, sa iba't ibang salin lahi na nakita mo na ang Diyos sobra yung kanyang ginagawa na sa mga unang salin lahi pa lang. Ito, sa kwento nitong sila Abraham, but at in the end, hanggang sa lahi mo ngayon, nakikita mo na yung Diyos mo ay dakila. Paano mo masasabing dakila ang Diyos kung wala kang kwento? Hindi mo maintindihan yan. Sabi mo, paano ba naging dakila ang Diyos sa buhay ko? Puro normal to. But at in the end, kapag ikaw itong nahamon tulad nitong si Abraham, na mahirap yung pinagagawa sa kanya, iwanan niya ang lahat at pumunta sa isang bagay na hindi siya sure. That in the end, tinawag siyang, he's a righteous because he believed. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord dyan? Ganda, no? Ganda, no? So, sige po, hindi ko alam, but Lord, sige, tulungan mo pa ako. Friends, we have the same opportunity. But that in the end, we don't get the same results. Kaya sometimes may makita ka mga tao na nandun na sila. But may mga tao makita mong andyan pa rin sila. O ang worst pa, wala na sila dyan. Lalo silang lumubog. Trouble. But ang isang katotohanan ay equal ang yung opportunity na binigay sa bawat isa. But ang tanong ay, paano mo sinagot yung hamon ng Diyos? Diyan ka pa ba? Hindi ko alam. 2 tayo, 3 tayo, lahat tayo kinakausap ng Diyos dito. Ito, isa pang halimbawa, itong tao na binigyan ng opportunity ng Diyos. Bukod kay Abraham, so that in the end ay binigyan ng opportunity to lead millions of people. That in the end ay itong kwento niya magiging model natin to na sa kabila ng kanyang kahinaan that he is not qualified sa mga bagay na pinagagawa sa kanya ng Diyos. But in the end ay nakadeliver itong taong ito na yung prescription sa kanya ng Bible, yung description sa kanya ay bukod tangi siya. Itong taong ito ay ipinakilalang higit kaysa iba. But that in the end ay ma-realize mo, hindi naman to qualified. Pero bago nangyari sa kanya yung mga bagay-bagay na yun ay yung malalaking mga kwento na naganap sa kanyang buhay, marami siyang mga negative na mga kwento na naganap muna sa kanyang buhay. This man ran away first, like criminal, hiding in the woods. Yun ang sabi ng Bible, stumbling like a child. Tinutukoy ko dito si Moses. That in the end, alam natin kung paano ginamit ng Diyos itong si Moses, pero galing sa run away, tumakbo, nagtago, nagpunta sa isang lugar na hindi niya lugar at doon siya nagtago for 40 years. So that in the end, pag tinignan mo at sa perspektiba ng tao, sasabihin mo, how can you have such great destiny and be such horrific situation that pwede mong tignan sa sarili mo
Hindi nagiging negative, but not in this sermon. So that and then makakakita tayo ng mga model o dito sa ating mga napag-usapan na kahit sub-sub ka na, pwede ka pang itayo ng Diyos. Sige, palakpakan mo muna si Lord dyan. Ganda, no? Na ang tanging requirements lamang ay maniwala ka lang sa Kanya. Oh, ganda, no? Oh God, thank you. Salamat, Panginoon. Dito matututo tayo at yun, hindi ko alam ba't siguro gusto kong maintindihan natin itong napag-usapan natin that ano man yung sitwasyon mo, sige na, maging personal na ito. Ano man yung kalagayan mo ngayon, walang kinalaman yan sa paruroonan mo. Dami na tayong kwentong nakita. So that hindi ito, this is not about you. Anong pinanggalingan mo, anong background mo, saan galing kang kultura, whatsoever, anong pamilya ka, hindi yan nakakonect para dun sa maganda mong kinabukasan at sa maganda mong destiny pagkatapos. Hindi ko alam kung naintindihan niyo ako. Sige, palapakan niyo na lang si Lord. Brothers and sisters, sige, kunti pa. The predicament that you are in right now does not define your destiny. So, pwedeng, nadidinig mo to, pero pwedeng ang nasa isip mo, hindi ako yan. Kayo na lang yan. Bigat ng sitwasyon ko. Galing ako sa ganitong pamilya, eto lang ako. Wala ako. So, hindi po. Sabi ko nga kanina ay pare-pareho tayo. Meron tayong equal na mga pabor na pwede nating ma-experience sa Diyos. Maraming tinig ang madidinig mo, of course. Hindi mo maiwasan yan. Bulong dito, bulong doon. Minsan talagang literal na sinasabi sa'yo, palpak ka. Di ba? Wala kang alam. Mahina ka. Wala kang alam sa buhay. Alam mo ba yan? May mga ganong mga talagang hindi lang bulungan. Kung sometimes talagang meron talagang sound, literal, na madidinig mo na sinasabi ng mga tao. But of course, meron pang mas more than that, ang demonyo bumubulong. Siguro, hindi ko alam, bago mo to nadidinig itong ganitong usapan, oo nga, nandun ka sa ganong sitwasyon, hindi ko alam. But siguro ang suggestion ko ngayong hapon, balikan mo uli siya sa isip mo. Kasi baka nga pwedeng tinanggap mo na yan. Sometimes inuuntog mo na yung ulo mo kung saan-saan. Sabi mo, oo nga, bobo ka. Di ba? Parang ganon. Kinukuha mo na yung mga nadidinig mo at kinikurs mo na yung sarili mo. Hindi ko alam, binabatukan mo, hindi ko alam paano mo ginawa, pero sinasabihan mo na rin sarili mo, tama sila, mahina ka. Wala kang alam, di ba? Parang ganun. But siguro, ang pagkakataong ito, sabi ko nga, bumalik ka uli dun sa isip mo. Namali ka ng pinakinggan. Namali ka ng pinakinggan. Balikan mo yung isip mo ulit, sabihin mo, hindi, sinungaling ka. Hindi totoo yan. Ephesians chapter 4, maalala mo lang, alam ko, sabi ng Diyos ko sa akin that I can do all things through Christ. Ganda, no? So, dapat balikan mo kasi kung hindi, itatago mo na sarili mo, aabot ka sa punto na i-disconnect mo na yung sarili mo sa church, disconnect mo na yung sarili mo sa mga tao, darating ka sa punto, magpapakalayo ka na lang. Ginawa yan ni Moses. Tumakbo sa Egypt, nagpunta sa isang lugar na hindi naman niya alam kung ano yung lugar. Nagtago siya for 40 years. Hindi siya nakadeliver. Bakit? Ano ang experience ni Moses? Shepherd boy. Sorry po, but that time, etong ganitong trabaho ay pinakamababang trabaho, pinakamababang uri ng trabaho that time. Na kapag ikaw ay nandun ka na nagiging tagapangalaga ka na lang ng tupa, ito yung mga panahon na wala ka na talaga magawa sa buhay mo. No wonder, maalala mo si David,
sa dami ng mga magkapatid, si David ang siyang naging shepherd ng kanilang mga tupa ng kanyang magulang. Kasi siya itong tinignan ng kanilang tatay, itong si Jesse, na pitpitin, walang kakayanan. Kaya doon ka, mag-alaga ka ng tupa natin. Itong mga kapatid mong mga matitipuno ay iba yung plano ng tatay. Teka muna, meron akong gusto sabihin dyan. So, balikan natin yung andoon sa isip natin na pumayag na tayo eh. Diniklarahan mo na yung sarili mo, dumating ka sa punto, ikaw na nag-curse. Sabi mo, bobo ka. Wala kang alam. So, hindi po. Why? Ano sabi ng Bible? Let God be true and man a liar. Balikan mo uli na they're liars. They're liars. Hindi, mga sinungaling kayo. Ito sabi ng Diyos ko kung sino ako. Bumalik ka sa ganung pag-iisip. Kunin mo yung ano ang meron ka. Hindi ko alam. May mga taong naka-experience ng iniwanan. Hindi ko alam. Iniwanan ng madami. Iniwanan. Itong mga tao na that in the end, parang sila itong mga Superman sa buhay nitong mga iniwanan. At ang purpose, yung reason, iwanan kita kasi isang araw, sub-sub ka na dyan, di ka mabubuhay nang wala ako. Ay, mga ganun na. Yung reason nila, yung motive, ay gusto kanilang dumapa ka na. Experience ko din yan. Kinento ko yan. Bago ako mag-start ng church na to, 8 years ago, may mga tao na andoon. So that in the end, ay yun na yun. Dahil nagmamagaling sila. At tingin nila na hindi ka mabubuhay nang wala kami dito. Teka muna. But, naiintindihan ko ito sinasabi ko kasi hindi po biro ang sumunod sa Diyos. Lalo sa ministry, sobrang ang fight. But, nagkamali sila. Mag-anniversary na tayo this coming November. Pupunta na tayo ng ating 9th year anniversary. 8 years later, I'm still standing here, sabi ko kanina, declaring the Word of God. Hindi ko alam paano mo ako narinig, but kaya kong sabayan itong ganitong usapan kasi experience ko na, oo, pwedeng tingin nyo, wala akong kakayanan, but I have my God who is able. Hindi ko to sinasabi na para ikwento ko yung sarili ko at itaas, but sinasabi ko to, magiging gamit mo to. Pwedeng iniwanan ka ng madami. Pwedeng nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, at nawala sa yung lahat. That in the end, sabi ng iba, wala ka na. Susub-sub ka na ngayon. Di ba? But, eto pa rin yung kwento, babalik ka pa rin sa isang katotohanan that let God be true and man a liar. Pangawakan mo lang kung ano ang pinangako sa iyo ng Diyos. That in the end ay hindi ka matatangay sa anong bulungan o anong sabi ng iba. May mga pagkakataon na hindi ko alam but kailangan mong i-abort yung mga nasa laman ng isip mo kasi kung hindi ko alam. Malaki ang gagalawin yan sa buhay mo. Lalo kung yung nandyan na nakatanim dyan ay mga negative. May mga pagkakataon na kailangan mong i-abort ang bawat tinig ng mga nadinig mo, mga sabi-sabi patungkol sa'yo. Simula ng pagkabata mo, hindi ko alam, magulang mo ba mga nagsabi niyan?
Hindi ko alam na sinasabi siya, wala kang magiging kinabukasan. So may mga ganun eh. But that in the end, kailangan mo i-abort yan. Kasi hindi mo alam yun yung nakatanim dyan. That in the end, sinasabi mo, oo, matagal ko nang nadidinig yan na wala na akong pupuntahan at wala akong kinabukasan, wala akong magandang buhay. So, friends, may mga pagkakataon yung abortion, hindi po masama kapag ang inaalis mo ay yung mga negativity na na-receive mo. Hindi ko alam, pwedeng simulan ng pagkabata mo pa. Friends, abort that thing. Hindi ko alam ano. Kasi kailangan mo itong ilabas at itapon kasi po pwedeng from time to time ginagamit siya ng enemy sa iyo at sumasang-ayon ka. Naniniwala ka dun sa sinasabi ng the devil is a liar. The devil is a liar. Naniniwala ka kung ano sinasabi nitong sinungaling na ito sa buhay mo. So, you need to abort that in the end, kunin mo yung mga promises ng Diyos at doon ka maniwala. Hindi ko alam. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Na yung pangako sa iyo ng Diyos na ibe-bless ka ng Diyos at ibe-bless ng Diyos ang mga anak mo at ibe-bless ng Diyos yung mga anak ng mga anak mo. Gundo. Push them out in your mind. So, ito yung trouble. Sometimes, tinitingnan natin yung mga tao, paano ba sila mga nagtagumpay? Itong mga taong ito ba ay naka-built-in? Ito ba ay talagang meron silang galing at naka-built-in yung kanilang kagalingan kaya sila nagtagumpay? O ito yung pinag-uusapan natin ngayon na mga ilang halimbawa ng mga tao na nagtagumpay, but wala naman sila. They are born exceptional or do they become exceptional? Sila ba naka-built-in na o dun sa kanilang mga experiences ay dun sila natuto sa kanilang mga buhay? Through the things they learn or suffer? Ito, meron tayong ganito. Ang sabi ng Bible, that in the end, makakakita tayo ng mga leaders. Sila itong mga leaders na mga nagtagumpay at dinala ng Diyos doon sa greatness ng kanilang buhay. Itong mga ito ay nanggaling sa walang pinagmamalaki. Teka muna. Ini-encourage tayo ng Diyos dito kasi baka nga andito na tayo sa pagkakataon na tanggap mo na eh. Kaya sera-sera na lang. Bahala na kung ano mangyari sa buhay. But alam mo yan, papunta yan sa kawalan. But huwag ka pumayag dyan. Dahil ang totoo, ang madaming mga tao, even in the Bible, na nagtagumpay sila, pero nanggaling sila sa wala. So, bakit ko nasabi to? So, pwede tayo. Qualified tayo. Kandidato pa rin tayo. Para so that in the end ay marating natin yung greatness. Teka muna. So, ano to sermon na ito? Dinadala tayo doon sa mind setting so that in the end ay meron pang magandang future pagkatapos. Na nandiyan ka ngayon pero may magandang dulo ang buhay dyan. Ay, hindi ko alam sino kausap ko dito. Sige, palapakan mo si Lord. Kanina sabi ko, perspektiba ng tao. Perspektiba ng tao. Kasi ito yung perspektiba ng tao eh. Kung ako mamimili ng isang leader, lalo na kung gawin kong hari ng isang bansa, hindi ko pipiliin si Moses. Perspektiba ng tao, kasi yung perspektiba ng tao eh. Na titignan yung kahinaan mo, titignan mo yung kung ano ka, at sasabihin mo, hindi pwede, kayo na lang, dito na lang ako. Yun yung perspektiba ng tao eh. Kaya nga, ako nga, iniisip ko, pipili ka na lang man din ng isang malaking responsibilidad at lagyan mo itong taong ito, mamimili ka ng magaling, mamimili ka ng matalino, yung basta, makikita mo yung potential, but hindi ko pipiliin si Moses. Bakit? Si Moses bulol. Etong argumento niya sa Diyos. Sabi niya, ako ba Lord? Padadalhin mo ako dun sa Pharaoh at sasabihin ko, let my people go. Bulol ako, paano ako maintindihan itong Pharaoh? Ako ba talaga to? Naggagawin mong magdi-deliver ng iyong mga salita. Hindi mo pipiliin si Moses. Even Moses, hindi niya tanggap na
Maraming iba dyan, ba't ako bulol ako eh? May mga pagkakataon sa buhay natin, ganun tayo. May mga bagay kang nadidinig na may magagandang plano ang Diyos sa'yo, ba't hindi sasabihin mo, hindi ako yan. Ako ba yan? Hindi ako yan. So teka muna, nawala ng saysay ang mga kwento ng mga taong ito so that hindi, nagiging model dapat. That ang madami ay mga nakarating doon sa kanilang greatness ng buhay, pero ang totoo ay nanggaling sila doon sa wala. That they are qualified kung sa perspektiba ng tao. Andyan ka pa ba? So, ano tong sermon na ito? Ano ba sinasabi dito? Kapatid, ito yung sermon that in the end ay nilalagyan tayo ng kamalayan at sinasabi sa atin ng Diyos na potential ka. Meron kang potential ka para marating mo yung greatness ng buhay. Maniwala ka lang sa Diyos. Ganda, no? Ganda, no? Kapag ito ang mga nadidinig natin. So, kung titignan mo pa si Moses was abandoned. Iniwanan nga siya ng magulang niya. Of course, alam natin yung kwento, but that in the end, yun yung damdamin kapag nalaman mo na, hindi pala itong nanay ko, hindi pala ito tatay ko, ito palang nanay ko nandoon. So, andun siya sa ganung klase ng kalagayan ng pag-iisip. He was just adopted. But that in the end, may mga depekto, mga sitwasyon, pero ikaw talaga yan. Yan yung panawagan na meron ka. Meron tayo kanya-kanyang panawagan, but hindi ko alam kung ano yung meron ka at ikaw talaga yan. Ganda, no? Moses means drawn, pull out, or delivered. Ibig sabihin ng kanyang pangalan. Paminsan-minsan ay pumapayag ang Diyos na kailangan mo daanan yung drawn out. Kailangan mo daanan yung mga kwento na hindi pabor sa'yo. Paanod ka sa ilog. Upang that in the end, lumabas yung iyong potential. So, alam niyo si Lord, yun nga eh. Just believe. Sometimes, ganda yung, even yung prayer ni Pastor Micah, mga usapan ng natin dito, that in the end, nasa high, nasa low, hindi ka nagbabago sa Diyos kasi alam mo that ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip doon sa nagmamahal sa Kanya. Pero alam naman natin to, pero pagdating doon sa actual, nakakalimutan natin na may mga ganitong usapan. So that in the end ay magdi-disconnect ka at sabi mo, hindi ko kaya yan. Kayo na lang. Dito ako. Tingin ko kasi mas okay na ako dito. Yung save mode. Yung nandun ka sa isang sitwasyon na okay na ako dito. But walang greatness dyan. That is normal. Nandiyan ka nag-stay sa isang normal na situation, pero kapag nandun ka sa sitwasyon na nahahamon ka, alam mo yung mga bagay na, ano ito ginagawa mo sa akin, Diyos? Nakakatakot to, pero sige Lord, nadinig kita. Gulang ako dito. So that and then nakikita mo sarili mo, dinadala ka ng Diyos sa greatness. At kapag binalikan mo, sinasabi mo na, hindi ko din sukat akalain na nakarating ako dito. Basta ang alam ko, sumunod lang ako sa Diyos at naniwala sa Kanya. Ganda, no? Sige, palakpakan mo sa Lord. In fact, kaya ako naman nasasabi yan sa maraming kwento ng buhay ko. Ganun din naman. Dito, nadidinig niyo naman ako nung magpastor ako. At lalo na magpastor sa isang mall. Nadinig niyo ako minsan dyan. Na nung madinig ko si Lord na, taka ng mall, mag-isa. At kausapin mo yung management. At mag-start ka ng church dyan. Wala pang in Christ City Church. Wala pang pangalan. Sabi ko, okay ka lang, Lord. Okay ka lang ba, Lord? Kilala mo ba ako, Lord? Wala akong kapasidad. At kung ako tanungin mo, Lord, marami ako isasuggest sa'yo ng mga pastor, ng mga kakilala ko. At mga, they are caliber. Na pwede talaga sila na magpastor sa mall kasi articulate sa mga bagay-bagay. So, ganun yung usapan namin sa Lord. Promise. But at in the end, nadidinig ko si Lord. Wala akong magagawa. Sabi ko, nadidinig kita, Lord eh. Akbang mo lang. So that in the end, ayun, ako
ako talaga. Sige, palakpakan mo si Lord. Hindi, wala eh. Wala, hindi, walang yabang. In fact, yung mga tao na gusto kong banggitin sa Lord, kung sino-sino, nag-start din sila ng gawain. But, yun yung totoo. Na hindi talaga ito sa qualification ng mundo, yung pamamaraan. Nagsabay-sabay din kami mag-start dahil mga kaibigan ko sila. Pero alam mo ba, naiingit ako sa kanila. Mga Inglesero, ang gagaling, ang gagaling nila. Nung magsabay-sabay kaming mag-start ng ministry dahil nag-start din sila. Hindi naman ako may sabi, but, sorry po, yung mga common friend namin, hindi naman. But ang madami sa kanila, hindi rin sila nagtagumpay. Although wala sila sa mall, nandun lang sila sa maliliit na mga lugar, but that in the end, so, doon mo maisip na, Lord, ikaw talaga to. At ito siguro, kaya ko kinikwento, and then, pwede ito gawin sa iyo ng Diyos. Na kapag tinignan mong iba, sabi mo, buti pa itong mga to, gagaling. Buti pa itong mga to, tatalino. Buti pa itong mga to, ay sobrang qualification. But that in the end, di tumitingin si Lord dyan. Ikaw talaga yan. Sige, palapakan mo si Lord. God, ang kailangan mo lang maniwala sa Kanya. That in the end, sabi mo, Lord, nadinig kita, Lord. Teka muna, hindi ko ito pwedeng hindi sundin, nadinig kita. Oh, so ang kailangan mo lang sumunod at maniwala. God, thank you, Lord. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan pa si Lord dyan? So ano sinasabi ko dito? Friends, meron pa tayong pag-asa. Meron ka pang pag-asa. Madami ng kwentong ganyan katulad mo so that hindi nagtapos ng greatness. So huwag kang bumitaw, huwag kang mag-give up. Huwag mong alisin yung passion mo, yung drive mo. Huwag mong alisin, tuloy mo lang yan. Dahil hindi na ito yung parang ikaw ito, hindi ito ikaw. Ang Diyos ito, wala kang kinalaman dyan. Kapag ang Diyos pinili ka, ikaw talaga yan. At mamaya maintindihan natin itong si Moses. In Exodus chapter 4, ito, tutuloy-tuloy ako sa kwento ni Moses. Chapter 4, verse 8. Gusto ko lang itong basahin at latayan ko lang ito at pagkatapos, uwi na tayo. Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, sa inyo din po ito. Hindi ko alam ano ang kalagayan mo ngayon. Pwedeng ayaw mo na. Give up ka na sa maraming bagay. Wala ka ng drive. Ayaw mo nang gumalaw kasi tingin mo wala ka ng opportunity. But gusto kong sabihin sa iyo sa gabi ito that nagkamali ka dyan. Hindi yung ebidensya, hindi yung sabi nila, hindi sabi ni Luman. May sinasabi sa iyo ang Diyos na mayroon kang destiny. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. God, mayroon kang magandang buhay, may maganda kang kinabukasan at gagamitin ka ng Diyos for His kingdom. Oh God, hallelujah. So, Exodus chapter 4, verse 1 to 8, that mukhang maaga ako ngayon. Sabi dito, then Moses answered and said, ito yung argumento ni Moses, sabi niya, Diyos, bulol ako. Ako magagamitin mo. Ito sagot sa kanya in Exodus chapter 4, dun sa argumento ni Moses na marami akong past, ang dami akong trouble, madami akong iniwang mga kalokohan. In fact, yun yung kwento niya. Run away ako, pumatay ako ng isang Ehipto. Hinahanap ako ngayon, kriminal ako ngayon, kaya ako tumakbo. Ako ba talaga ito, Lord? Oh, kita nyo to? Ang dami niyang argumento at ito pa, isa pa, sabi niya, bulol ako. O ito, utal-utal ako magsalita. Ako ba ang gagamitin mo para sabihan ng Pero na let your people go? So tinignan niya yung kanyang kapasidad. Hindi ako pwede, Diyos. Dito na lang ako mag-alaga nitong mga mapapanghing mga tupa. In fact, ang tupa, sabi ko nga kanina, cute lang sa tignan kapag nakakita ka ng mga tupang naka-picture, naka-frame, malilinis, mapuputi, pero ang ano ba pwede? Ang pupungay ng mga mata, pero hindi po, in reality, hindi po sila ganyan. Ang mga tupa ay mga madudumi. Hindi nila kayang linisin sarili nila. Wala silang ganung pag-iisip tulad ng pusa. Linis na, may pusa kami sa bahay. Wala nang ginawa, pagkatapos kumain, linis ng katawan, kaya malinis. Hindi yan tupa. Dahil tupa, very weak, kaya nga, kailangan nila ng shepherd. So, ang tupa ay even yung kuto, hindi marunong pumatay. Ang daming kuto sa katawan yan.
Mag-search kayo, tingnan nyo ang totoong tupa, puro kuto, yung mga garapata ba ata tawag dyan, sorry sa word but gusto ko lang talaga ipakita kung ano ang kalagayan ng isang shepherd that time. Magiging amoy tupa ka na rin. So, yun yung kalagayan ni Moses. Kaya sinasabi niya, hindi ako to. Andito na ako for 40 years. Andito ako shepherd. At ang totoo ay, matanda na si Moses, 40 years sa Egypt, 40 years sa Midian, 80 years old. Matanda na ako pa itong gagamitin mo, pero hindi talaga, wala talaga sa sitwasyon pagka gusto kang gamitin ng Diyos at gusto niyang iangat yung calling mo, yung panawagan mo, yung buhay mo, kaya niyang gawin sa buhay mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, ito sabi, teka muna. So, ulitin ko po, verse 1. Sabi dito, then Moses, ito yung argumento ni Moses Nagpaliwanag ng Diyos sa kanya, then ito pa, isa pang argumento niya. Dahil ang takot niya hindi nila ako pakinggan. Sino ba ako para pakinggan nila? Sabi nga dito, then Moses answered and said, but it's suppose they will not believe me, or sabi dito, listen to my voice. Suppose that they say, the Lord has not appeared to you. Bulaan ka, Moses. Ano ba itsura mo? Wala kang bahid na kasama mo ang Diyos. Ito sabi niya. So the Lord said to him, what is in your hands? Ganda nito Ito makikita mo na ang Diyos, hindi kahanapan kung ano ang wala sa'yo. Sometimes ang sinasabi mo sa Diyos yung wala sa'yo, pero ang totoo, hindi kahanapan ng Diyos kung anong wala sa'yo. Ang hahanapin sa'yo ng Diyos kung ano meron ka. Kasi sa malimit na pagkakataon na sabi mo, wala ako dito, Lord. Wala, Lord. Ayusin ko muna sarili ko, saka na lang tayo mag-uusap. Kasi yung argumento ng tao. But ang totoo dito, makita natin na hindi ka hanapan ng Diyos kung wala ka. Ang hanapin sa'yo ng Diyos, definitely kung ano lang meron sa'yo. Sabi sa kanya ng Diyos, ano meron ka, Moses? Sabi ni Moses, arat, tungkod. Eto, sabi dito, the Lord, sabi dito, so the Lord said to him, what is that in your hand? He said, arat. And he said, cast it on the ground. So he cast it on the ground and it became a serpent. Teka muna. Friends, gusto ko sabihin sa iyo that even the small things na meron ka sa buhay mo, huwag ka mag-alala kasi kayang gumawa ng himala. Ang Diyos yan! God, ganda! Teka muna, hindi pa ako tapos. So, alam mo, kung minsan, binabaliwala mo kasi, Lord, ito lang ako, Lord. Pero ang hindi mo alam kung ano lang yung naiwan sa'yo, kayang gumawa ng himala. Ang Diyos yan. Hallelujah. Sige, palapakan mo ulit si Lord. So, eto, and Moses fled from it. Then, sabi dito sa verse 4, then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. Sabi ko nga kanina, itong ahas, gumagalaw na yung ahas. Then sabi ng Diyos sa kanya, sige, kunin mo uli yung tungkod mo, yung ahas na kunin mo sa buntot. Sabi ko nga, kung ako to, hindi ko to gagawin. Kasi takot ako sa ahas. Sinong hindi takot sa ahas? Sige nga, imaginein mo, hawakan mo yung buntot ng ahas. Sometimes, sa malimit ng pagkakataon sa buhay natin, yung mga pamamaraan ng Diyos nakakatakot. At kapag nakakatakot, ginagamit mo yung word na yan at ginagamit mo yung situation and then sabi mo, nakakatakot yan, Lord. So, most of the time, yung mga pamamaraan ng Diyos na pinagagawa niya sa'yo, nakakatakot. So, friends, that is normal. Na yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, nakakatakot. So, wag ka nang ano dyan, yung parang, ano ba tawag dyan? Wag ka nang negative. Yun talaga yan. Sa malimit na pagkakataon na kapag ang Diyos may pinagagawa sa kanyang mga anak, nakakatakot. No wonder, maraming hindi sumusunod. Si Abraham sabi, iwanan mo lahat. Follow me. Eto, si Moses, teka muna, gumagalaw yung ahas at hindi biro ahas, cobra. Gumaganon. Nakakatakot. But that's yung instruction ng Diyos sa kanya. That in the end, si Moses hinawakan ng buntot. But eto, sabi and
nung hinawakan ni Moses, sabi dito, and it became a rod in his hand. So, makikita mo, na yung mga bagay na minimithi mo o pinapangarap mo na makakita ka ng mga himala sa buhay mo, nandun yung mga natatakot. No wonder maraming Kristiyano walang himala. Dahil pagdating sa mga bagay na nakakatakot, dead man nila yan si Lord. Okay ka ba lang, Lord? Ikaw ba yan? Hindi ikaw to, Lord. Teka muna. Hindi ginagawa at ayaw maniwala na anuman yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos na kahit nakakatakot, ang hindi niya pinaniwalaan ay kaya siyang i-deliver ng Diyos pagkatapos. Ganda, no? Ganda ng pinag-uusapan natin, friends. Ito yung usapan so that in the end, inilalagay tayo ng Diyos sa mas mataas ng antas ng ating pananampalataya. Wala na pinangarap si Lord sa buhay natin na mag-mature tayo. Huwag na tayo parang bata na kapag nakakita ka ng ganito, sabi mo, ay, nakakatakot. Hindi po, bata lang ang gumagawa niyan. But si Lord, nandun yung kanyang desire na anak, umabot ka na sa maturity ng buhay mo so that in the end, wala ka nang pinapangarap, kundi sumunod na kahit nakakatakot, sumusunod ka sa mga instruction ko sa iyo. Dahil kung bata ka, lollipop hawak mo, that in the end, dead makalan lagi. Kaya, eto si Lord, tayo sa church, nadidinig natin to, stop that being childish. Tama na yan. Walang magandang decision dyan kapag andyan kang laging childish. Kaya nga ang Diyos nag-speak sa atin, nag-uusap sa atin ng parang mga intelihente na, hindi na tayo kinakausap na parang mga bata. Kasi gusto tayong dali ng Diyos doon sa another level. At gustong-gusto ng Diyos, ang totoo lang, gustong-gusto ng Diyos na makakita niya na in the end ay makaka-experience ka ng himala na nanggaling sa Kanya. Sige, palakpakan mo na lang si Lord muna. Teka muna. Lord, thank you, Father. Ito, meron pa, verse 5. Meron pa, maaga tayo matapos ngayon. Sabi dito sa verse 5, so tapos na yung rod, naging snake, that in the end sabi, sige, damputin mo yung rod, yung snake, sa buntot. Nakakatakot. But nung dinampot niya sa buntot, naging rod. Sobrang nandun na naman ang himala. So dito verse 5 sabi, and they may believe, ito yung purpose. Ito yung reason ng Diyos sometimes dadaanin ka sa mga bagay na ganyan. So that in the end, sabi ng verse 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, ang sinasabi ng Diyos dito, yung mga nakakita, mga nakasaksi, that they may believe that the Lord God of their fathers, tama ba ako? The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. No wonder, sometimes, pag nandun tayong nag-i-engage sa normal, sa mga hindi nakakatakot, ang trouble ay madaming hindi naniniwala sa iyo na, may Diyos ka ba talaga? Wala akong makitang ebidensya sa iyo na may Diyos ka kasi lahat ng nakikita ko sa iyo, meron din ako. Trouble. No wonder, sa bahay, sometimes kasama mo na sa bahay, hindi na born again. They don't believe you. That yung Diyos na kilala mo totoo dahil wala kang himala. Bakit ka walang himala? Nagdi-disengage ka kapag binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maka-experience ka ng mga himala. Umaayaw ka dahil ang trouble mo, that in the end, sabi mo nakakatakot yan, Diyos. Pero hindi mo naintindihan na bibigyan ka ng opportunity ng Diyos, anak. Gusto kong makita nila na may himala akong ginagawa sa iyo. Gawin mo yan. So, trouble sa church. Kapag ang church ay wala nang himala, no wonder, ang mga upuan, bakante yan kasi kahit split ka dito, split ka doon, walang maniniwala sa iyo. Sabihin, ikaw na lang. Punta ka na lang doon sa church mo, huwag muna ako idamay dyan. Yun ay isang katotohanan. So, ang Diyos hindi pumapayag na hindi mapangyari yung mga himala niya sa church man o sa tao, kaya naglalagay siya ng mga bagay na mahirap gawin. So that in the end, yung mga mahirap na yan, ang mga imposible na yan,
magkakaroon ng katotohanan na yung sinasabi niya na yung imposible sa tao, sa akin, posible yan. Ganda, ano? Ganda, ano? At yun yung prayer natin that God, gawan mo kami ng himala dito sa In Christ City Church. Hindi tayo nag-uusap dito so that and then para ka lang nagbabasa-basa ng o nanood ng isang pelikula, hindi po. Itong ganitong usapan so that in the end, si Lord, gusto niya sabihin sa atin na, anak, gusto kong gumawa ng himala sa inyo. So ito ka ng understanding so that in the end, mababago na kung paano mo hinaharap ang laban ng buhay. So tumating ka sa punto sa maturity mo, sasabihin mo, Lord, meron pa bang mas mabigat dyan kaysa dinadaanan ko? Kasi the more that in the end, naintindihan ko na mas mahirap, mas malaki yung glory na that in the end ay yung gagawin mong kwento sa buhay ko. Ganda, no? Yung iniisip mo ay mabigyan ka ng kaluguran, Lord. Oo, mahirap to gawin, Lord. Pero naintindihan ko to, yung purpose mo. Kung bakit mo pinayagan ito sa buhay ko kasi gusto mong gumawa ng kwento sa buhay ko so that in the end, mag-glorify ka, Panginoon. Ganda, no? Sana gano'n yung thinking. Sana gano'n yung thinking. That in the end, yung sinasabi, paano naman ako? Paano naman selfish? Childish? Paano naman ako, Lord? Paano naman? Childish? Pero umabot ka doon sa punto, Lord, sige, Lord, let your will be done. Kung itong mga bagay na ito ay mag-glorify ka dito at mataas ang pangalan mo sa buhay ko, sige, Lord, gawin mo. Ganda, no? Ganda, no? Friends, at church, hindi yung usapan na, okay na yan, pwede na yan, hindi pumapayag ang Diyos dyan. Dahil tawag dyan, mga mistiso, na yung faith mo ay kalahati lang. Malamig pa yung faith mo sa pusa, sa ilong ng pusa. Hindi tinatanggap ng Diyos. Other, sinasabi ng Diyos, maging malamig ka na lang ng tuluyan kaysa nakita kitang maligamgam. Or either, uminit ka na ng tuluyan. Dahil kung hindi, andyan ka sa gitna, isusuka kita. Wala kang gamit. No wonder, maraming Kristiyano walang gamit. Sorry ha. Hindi effective. Walang himala. That in the end ay hindi nakaka-attract. Pag tinignan ng madami, normal, pero hindi pumapayag si Lord kasi si Lord gusto niyang gamitin ka that in the end, maging attraction ka na doon sa mga hindi naniniwala so that in the end, maniwala sila na yun nakilala mo ay totoo. Manibit na pagkakataon ay nasasalaula ang pangalan ng Diyos. Minamak ng mga tao kasi hindi mo rin sila masisi kasi sa malibit na pagkakataon hindi na nakikita sa mga Kristiyano. Trouble. Hindi pumapayag ang Diyos dyan. Kung meron mang gustong-gusto na ang Diyos gumawa ng himala, ang Diyos yun sa buhay mo. Sometimes para ka nagbe-beg pa pero hindi mo naintindihan na ang experience na para ma-experience ang himala ay merong fight. Hindi siya automatic na parang, Lord, himala. No. Daanan mo ang daanan. Magdidesisyon ka sa mga bagay na mahirap. Kasama ka dyan so that in the end ay ililigtas ka ng Diyos pagkatapos. And that is the way kung paano siya gumagawa ng himala sa tao. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Sabi dito sa verse 5, that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Yun yung reason kung bakit si Lord ay naglalagay ng task that in the end, yung mga imposible, sabi mo, Lord, ano ba to? Akala ko bang pagiging Kristiyano ay magiging magaang? Wrong. Hindi totoo yun na natidinig mo. Hindi ko alam paano in-introduce sa iyo si Christ. Maraming namamalit. Sinasabi nila na, alam mo, pagka tinanggap mo si Christ, wala ka ng problema. That is half-truth. Hindi totoo yan. Pag tinanggap mo si Christ, maruruin buhay mo. But with purpose. Pareho din naman without Christ, maruruin ang buhay mo. Walang purpose.
Pero with Christ, maruruwin yan whatsoever but with purpose. O ganda, no? Ganda, no? God, hallelujah. Thank you, Lord. Verse 6. Nilatayang ko na, magtapos na ako dito. No? Sabi dito, furthermore, the Lord said to him, now, put your hand in your bosom. Ito pa, hindi pa tapos. And he put his hand in his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous, like snow. So, hindi talaga, tama sabi ko, ang pagsunod sa Diyos ay, pwede mo sabihin, ano to Diyos? Tinanggap kita sa buhay ko, that in yet, eto ako Diyos, may karamdaman. Oh, may mga ganyan. Pero hindi si Lord pumapayag ng walang purpose, so that in the end, stay ka lang dyan. Magtiwala ka sa Kanya, dahil antay mo kagalingan pagkatapos. Gundo, ano? Alam mo kung minsan yung sakit lang ng trangkaso, tinan nyo, para maintindihan ko yung sinasabi ko. Kung ang inilagay sa'yo ng Diyos ay sinat-sinat lang, walang kwento yan kapag pinagaling ka dyan. Sasabi mo, ay magaling na ako. Sabi nung kapitbahay mo, ano ngayon? Lagnat lang yan eh. Pero kung may cancer ka, or ano ba yung mga sakit na parang mga terminal, that in the end, dineclare ka ng Diyos na magaling ka, mamamangaan lahat. Kita yung gamit. Sabi nung, uy, grabe yung Diyos dito. Oh. Pinagpipray ng church niya. Andyan, mga kapatid niya, pinagpipray, gumaling. Andun yung himala. Friends, sometimes yung mga bagay na malalaki, nandun ang malalaking mga himala pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam, ano, paano natin ito naintindihan. But ito yung gusto ng Diyos na naglalagay siya ng understanding that in the end, may iba na tunog mo. Hindi ko alam, hindi naman, hindi naman, magiging parang, ano tawag dito, ano ba, stream na ba yan, whatsoever. Lord, ano to? Pero, conversation mo lang naman sa Lord eh. Ano to, Lord? Mabigat dito, Lord ah. May plano ka, Lord, ano? O ganun lang eh. Tama naman yun. Makita ka pa ng Diyos dyan, narinig ka, oh grabe, pagpapalay ka ng Diyos. Tapos sabi mo, Lord, bigat nito, Lord ah. Ano to, Lord? Siguro, Lord, may malaki akong plano, Diyos, ano? Sige, Lord. Tapos, at in the end, kaya ka bang kaya ka bang iwanan ng Diyos? Ganun ang nadinig sa'yo? Kaya ka bang niyang pagtapos, bahala ka na sa buhay mo? Hindi! Hindi ka pwedeng tingnan ng Diyos dyan. At hindi siya papayag na matuluyan ka whatsoever that in the end, ikapapahamak mo. Itatayo ka ng Diyos muli dyan pagkatapos. Wala ako nadidinig. Ang trouble, yung andun ka sa sitwasyon mo that in the end, kinikers siya. Trouble. Kala ko ba pagkakasama kita, sinama kita sa buhay ko, magiging mainam ako. Sige Lord, kunti na lang, kita. Trinetin mo. Goodbye. Doon ka tutuloy-tuluyan, kukunin ka ng demonyo. Trouble, wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan. So that in the end, walang pabor dyan pagkatapos. Dahil sabi ko nga, hindi ka pa tapos sa usapan ninyo, tatalikuran ka na ng Diyos. Wala kang kwentang kausap. Dahil in the end, sasabihin lang naman sa iyo ng Diyos, anak, huwag mong i-trouble yan, trouble mo. Ang problemahin mo kung paano mo harapin yung problema mo sa harapan ko. Aralin mo kung paano mo ako kausapin dyan. Dahil yun yung trouble. Kapag hindi mo naitama yung tunog mo sa akin. Andyan ka sa situation mo pero nakakita kitang andyan ka pa rin. Hindi ka nagbabago ng damdamin sa akin. Umanda ka. More than that. Ganda oh. Tuloy ko itong usapan para at least alam mo itong sinasabi ko. Sabi dito, verse 6, furthermore, the Lord said to him, now, put your hand in your bosom. And he put his hand in his bosom, si Moses. And when he took it out, behold, a hand was leprous. Oh, negative. Sabi mo, ano ba to? Like snow. Pero hindi tapos doon. Ang sabi ng verse 7, and he said, take note, binalikan siya uli ng Diyos, and he said, put your hand in your bosom again. So he put his hand in his bosom again. And ano sabi dito? Drew it out of his bosom, and behold, it was restored like his
other place. More than normal. Alam mo, nung inilagay ang kamay, etong, sabi, ano to? But sabi ni Lord, hindi pa ako tapos dyan. Gusto kong gumawa ng himala sa buhay mo. Muli yan. Nung binalik uli at inilabas, mas makinis sa dati. Kapatid, ano ang message dyan? Kapatid, daanan mo lang daanan. At kapag nadaanan mo ng tama yan, sisiguro din siya ng Diyos, mas magiging better ka kaysa dati mo. Wala akong kausap dito. Merong purpose si Lord so that in the end, more than that, ang pwede niyang ibalik sa iyo at may kwento pagkatapos. May kwento, may testimony, may miracle. Then, it will be, sabi. If they do not believe you, twice na, no? Grabe lang si Lord. Sabi, kung hindi maniwala sa iyo dyan sa ahas, meron pa ako isa. Manda ka. Yun, leprosy. But sabi, then it will be. If they do not believe you, nor heed the message of the first sign, yung ahas, that they may believe the message of the latter sign. Si Lord hindi tumitigil, gumagawa at gagawa ng himala sa buhay natin. So that in the end ay mabibigyan ng parangal ang pangalan niya, mag-glorify ang pangalan niya, at that in the end that they will know that yung Diyos na nakilala mo ay Diyos ng himala. At sabi nga ng Diyos, hindi siya titigil ng kagagawa ng himala sa iyo hanggat hindi sila maniniwala. Hindi ko alam sobra yung usapan natin ngayon. Itong usapan na ito, hindi ito usapan ng bata. And I believe that the Lord, hindi ito aksidente na nandito ka ngayon. I think you are, ano ba pwede, yung andyan ka na sa estado na, carry mo na to. Kaya to binabasa sa'yo, ready ka na para dito. Kaya mo to nadinig ngayon. So, ihanda mo sarili mo dahil hindi ko alam paano mo to tinanggap o paano mo to inunawa. But that in the end, ang alam ko ay panalo talaga ang sumunod sa Diyos at maniwala. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Friends, no one will believe you until you start believing. Ano ba pwede? Believing your God. Doon lang naman yun. Doon lang naman yan mapupunta. Doon lang yan. Tulad ng sabi ko kanina, God does not need anything that is not in your hand. So, magtapos na ako dito. That in the end ito yung tanong sa iyo ng Diyos, ano ang nandyan sa kamay mo? It's just a rod. Nakita natin na kahit tungkod lang yan, kayang gumawa ng himala ang Diyos dyan. Dati din, nakita natin, nung rod ay naging rod, yung ahas, mahirap. So ito, gusto ko ito iwan sa inyo. Mahirap. Mahirap ang pinagagawa ng Diyos. But siguro ito yung magiging, ewan ko, paano mo to i-retain sa isip mo at sa puso mo that in the end, ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayong hapong ito, take it by the tail. Andun yung takot, but take it by the tail. Kunin mo na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yan. Hindi ko alam anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. But, oo, andyan na yan. Wala nang argumento dyan na mahirap. At sinasabi sa iyo ng Diyos ngayong hapong ito, take it by the tail. Take it by the tail. Sige, pwede bang tumayo tayong lahat at can you worship the Lord tonight?
Friends, sige po, gusto ko lang dagdagan tong gusto ko pang sabihin habang nakatayo tayo. God used the weakest. God used the weakest part of Moses. His voice. Yung kanyang pagiging bulol to do a great thing. Hindi ko alam. Ano man yan na meron ka. So that in the end, pwedeng gamitin niya ng Diyos to do a great thing. To do a great thing. Sana nakuha mo to. So that in the end ay gusto ko sabihin sa iyo na gusto ng Diyos na gawang ka ng malaking kwento sa buhay mo. Sino ka man? Ano meron ka? Hindi na yan ang mahalaga. O anong wala sa'yo, hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga ay ano yung meron sa'yo dyan. Hallelujah. Yes, God strength is perfected in this. Sana nadidinig mo sa pwedeng bugbog ka na sa mga negativity, sa mga kwento, and then sinasabi ng mundo sa iyo, or hindi ko alam, even Satan, that you're not qualified. Dami mong ginawang kalokohan, dami mong, hindi ko alam, dami mong kahinaan. Pero gusto ko sabihin sa iyo, sa hapong ito, hindi aksidente na nandito ka. Kasi, ano pa mat sino ka, sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, gagamitin kita. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat o Diyos. And we know that we are not qualified. Mga bagay na pinagagawa mo sa buhay namin. But this is not about us, Lord. This is about you, Lord. Our calling, yung panawagan mo sa amin. Lord, thank you for the grace and your mercy, Panginoon. God, salamat po. Hallelujah. Sige, pwede bang sambahin mo ang Diyos sa gabing ito? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago tayo umawit sa Lord, can you say sorry to your God? O pwede na, oo, nadinig mo to, but I think mahalaga yung balikan mo si Lord so that in the end, Lord, sorry lang sa Lord. Sa mga bagay na mga pananaw at hindi ko alam, perspektiba na mali tayo sa maraming pagkakataon. But, sige, at pagkatapos ay mag-start tayo ng tama. Take it by the tail. Sa maraming pagkakataon, natakot tayo. Kaya humindi tayo, hindi natin hinarap yung hamon, hindi tayo tumugon ng tama. But, ngayon, pwede nating sabihin o pwede mong sabihin that, yes, Lord, I will take it by the tail. Lord God, mahirap man, Diyos, nakakatakot man, pero nagkaroon ako ng understanding dito so that in the end, talo pala ako, Panginoon. Doon sa hindi ko pagtugon ng tama sa hamon na ibinigay mo sa akin. Kaya sa malimit na pagkakataon ay wala. Trouble yung buhay ko. At walang greatness, walang hope, walang maliwanag na parang pupuntahan, walang assurance na para bang marating ko yung mga bagay na sa that in the end ay yung ganda pagkatapos. But God, tonight, Lord, sige Lord, iniaayos ko ang sarili ko sa iyo. So that in the end, Lord, eto ako, gusto ko sabihin sa'yo that let your will be done, Father, in my life. Salamat po, Ama. Hindi ko alam. Sige na, tuloy mo na yan. Ikaw talaga to. At dumating ka sa punto na, sige na, magiging iba na yung usapan nyo sa Diyos. Iba na yung tunog mo. Iba na yung sinasabi mo. At ang concern mo ngayon ay yung hindi ikaw na at ang concern mo ang Diyos at yung mga bagay na pinagagawa niya sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. God, hallelujah.
Sige, can you worship the Lord tonight? Hallelujah. Sige po, taas po na ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Huwag mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Huwag mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. One more time we sing. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan tinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, roon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Come on, palakpakan mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na binaba mo sa amin, O God. Sige, Lord, hayaan mo yung aming pananampalataya, Panginoon, yung aming pagtitiwala ay nasa iyo, O Diyos. Sa anumang kaparaanan ito, Panginoon, Lord God, paano man ito inihanda, Panginoon, para sa amin, O God. Hayaan mo, Panginoon, nandun yung aming faith sa iyo, Panginoon. Nandun yung aming pagtitiwala na, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, Lord God, ay may gamit, Panginoon, sa huli, O Diyos. At Lord, sige God, sa hapong ito, Panginoon, Lord God, magkaroon kami ng response, Panginoon, na Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, na hindi lang namin ito narinig, Panginoon, bagkus, Panginoon, hayaan mong tayuan namin ito, Panginoon. Hayaan mo makita mo sa buhay namin, Panginoon, Lord, na Lord, nilalakaran namin ang mga bagay na ito, O Diyos, sa harapan mo, God. Bigyan mo kami ng tapang, Lord. Bigyan mo kami ng, Lord, i-remind mo kami, Panginoon, sa times na, Lord, nanghihina kami, sa times na, Lord, na gusto na namin sumuko, Panginoon, na, Lord, yes, Lord, ang hinahanap mo lang sa amin sa lahat ng ito, Panginoon, yung aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, at God, sige, Lord, lahat ng mga bagay na ito, Lord God, alam ko, meron kang kwento, Panginoon, meron kang testimonya na gusto lang ibuo, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na, Lord, plano mo at pangako mo para sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, God, sa ilamang kapurihan, Lord, sa ilamang pasasalamat, O Diyos. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah.